Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako naman po yung lingkod, Abilene Garcia. At ito ang Buhay Unleashed sa 92.3 True FM. Nandito na naman kami para gabayan kayo tungo sa buhay na mas matagumpay, mas masaya, at mas makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed, kapatid. Alam mo bang halos lahat ng tao may pangarap, maski ang pulubi sa kalye, may pangarap. Totoo yan. At ang tanong, bakit may mga pangarap ang hindi nagkakatotoo? Alam niyo po, napakagandang tanong po yan ni Ma'am Abilene. At sana, tinatanong niyo rin, Sir, bakit kailangan ko itanong to? Para malaman niyo yung dahilan. Bakit hindi nagkakatotoo pangarap niyo? At pag nalaman niyo na, pwede niyo na malaman kung paano itama at matupad na ang inyong pangarap. Kaya for today, pag-uusapan natin ano-ano mga dahilan bakit marami sa ating pangarap ang hindi natutupad. Sa ating episode na Mga Gumuhong Pangarap. Yan, malamang yan po sinasabi niyo sa maraming pangarap na meron kayo na hindi nagkakatotoo. Sa anong aksyon mo, pag-uusapan natin kung ano ang magandang aksyon kung nangungutang ang kamag-anak mo, pero alam mo namang walang kakayanang magbayad. Nangyayari ba sa inyo yan? Di ba yan po yung utangan na napakahirap kasi alam mo namang walang bayaran. Ang hirap po yan. Pero bago yan, simulan po muna natin ating programa ng Believe It or Not segment. Ito ang parte ng ating programa na nagbibigay kami ng paniniwala na pwedeng magpaganda ng inyong buhay. Kung Ito ay inyong paniniwalaan at gagawin. Correct ka dyan. Kasi minsan, di ba, nagsasabi tayo, hindi mo naman paniniwalaan, hindi mo gagawin, baliwala. Kailangan pong paniwalaan at gawin. At ang Believe It or Not quote natin sa araw na ito ay, your mind is your true enemy. If you don't control it, it will control you. Ang ganda po nito. Kung ngayon lang po natin ito, ang ganda po nito. Kabisan, ang dami po nating sinisising kaaway eh. Pero sa totoo, base po sa quotation na to, your mind is your true enemy. Meron ka bang kaaway? O taong sa tingin mo, kontrabida sa buhay mo. Okay? Pag ganito sitwasyon mo, huwag kang maniwalang siya ang sumisira sa buhay mo. Maniwala sa quote at share po namin sa inyo. Your mind is your true enemy. If you don't control it, it will control you. Totoo yan. Di ba, may tao nga na alala ko parang iniisip niya na nakakulong siya sa freezer. Wala naman pala siya sa freezer. So, ang inipin niya po ay sarili. Sa Tagalog. Oo. Ang isip, ang tunay mong kaaway. Kapag hindi mo ito pinasunod sa'yo, ikaw ang susunod sa kanya. Totoo po. Isa po ito sa pinakamalaking katotohanan na kailangan niyo maunawaan. Kung hindi niyo pa naunawaan, makinig po kayo mabuti sa amin. Kasi pag naunawaan niyo to, this time, you will know your true enemy. And this time, you know how to fight your true enemy. May mga pagkakataon sa buhay natin na meron tayong nakakaaway, di ba? Na sa palagay natin, napakahirap o nagpapahirap sa ating buhay, di ba? Pero sa totoo lang, ang pinakamatinding kaaway natin, yung ating isip eh. So yun po, kung meron po kayo kaaway mo kayo, parang siya nasisisi natin, but ganito buhay natin, hindi po, tandaan nyo, kaya ganito buhay nyo dahil sa true enemy nyo. And true enemy nyo, yung isip. Sample, may nang-away sa'yo. Inaaway ako nito galit sa akin ito. Sipin nyo, saan nang galing yung sinabing inaaway ako? Galit sa akin ito. Masama, dito po nang nagaling sa isip. At masakit ko minsan, hindi naman totoo na talagang galit sa'yo. Ikaw lang nag-iisip. Pinabayaan mo yung isip nyo to control you and eventually dahil yung naisip mo, yun ang magiging reaction mo, kaya galit ka rin. So, sino tunay mo kaaway? Hindi siya. Baka totoo nga, hindi mo siya kaaway Sarili mong isip mo talaga kaaway mo. Alam nyo ba, our mind normally dictates our actions. Totoo po yan. Halos lahat ng ginagawa nyo, dito nang gagaling. At kaya mo ginagawa yan, kasi yun ang iniisip mo. Diba lagi natin pinapaalala na you become what you believe or you become what you think. Totoo. If you think you can, you can. If you think you can't, you can't. Totoo po yan. Lagay nyo po sa isip nyo. Yung isip po natin ang nagbibigay po ng hudyat kung ano gagawin natin. Ba't ka kumakain? Tingin ko, gutom na ako eh. Alas 9 na ng umaga, black pass na, black pass. Okay? 12 o'clock na, isip mo, lunch na. Minsan nga kahit hindi ka pag gutom. Oo, sinasabi ng isip mo, mahin ka na, alas 12 na. Alas 12 na, diba? Isa sa pinakamalaking dahilan bakit hindi natin nakukuha ang gusto natin sa buhay ay dahil sa tunay nating kaaway. Yung ating pag-iisip. Yung sasabihin mo na, naku, hindi ko kaya. Ay, hindi mo talaga kaya. For example, diba? Gusto mo nang umalis sa trabaho mo, naku, malabo, mahirap humanap ng trabaho. Ay, pag nawala ng trabaho, ganito. Saan pa nagagaling lahat yun? Dito. Ito ang problema. Talaga bang
mahirapan kang mahanap ng trabaho. Bakit na ibang tao na nag-resign, nakakahanap ng trabaho, nakakuha ng magandang trabaho? Ito po ang umaaway sa atin. Kaya ingat po. Yung sinabi mo nga kanina, di ba? Bakit hindi ka makaalis-alis sa trabaho mo ngayon? Kahit na inis ka na. Sa boss mo. Oo, ito kasi sinasabi ng isip mo, huwag kang magre-resign. Mahirap maghanap ng trabaho. Ulitin mo, yung parang binubulungan yung sarili mo. Huwag kang magre-resigin. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Ano mangyayari kung mawawalan ka ng trabaho? Di ba tinakot mo yung isip mo? Ako'y nakikinig nun. Oo nga. Hindi na ako mag-resign. Pagtsatsagaan ko na lang itong trabaho ito. Even though you think that God is leading you to another place. Mo, sino po ang kaaway niyo? Sarili niyo. Tinakot yung sarili niyo. Kaya hindi ka makaalis sa isang trabaho. Pwede naman. O, diba? Pero may nakita ka bang taong nag-resign sa trabaho na nakikitang mas magandang trabaho o nakapagsimula ng matagumpay na negosyo? Kasi hindi nila tinakot yung sarili nila at yung iniisip nila, pwede to. Kaya po, hindi po sa lahat ng pagkakataon, kaaway yung isip nyo. May mga pagkakataon yung isip nyo ang magbibigay po sa inyo ng magandang direksyon. Kaya lang po, kung may mga pagkakataon yung isip nyo ang pumipigil para maabot nyo yung tunay na buhay na gusto sa inyo ng Diyos. Dahil your mind is your true enemy. If you don't control it, it will control you. Tanong ko, ilang beses ka na bang nagalit o napaaway dahil sa tunay mong kaaway? Ha? Oo nga. Ang iyong isip. Bakit? Sabi ng isip mo, dapat ka lang magalit. Awayin mo siya dahil mali ang ginawa niya sa'yo. Tama ba yun? So, oo nga, ba't yung ginawa yun? So, isip ka na isip, tama lang siyang awayin. Saan na ginawa mo? Naway mo. Oo. Pwede mo namang sabihin sa isip mo na baka naman ako ang mali. Di walang magagalit o walang mapapaaway. O kaya baka naman hindi naman niya sinasadya. Yes. Baka namang nagkataon. So pag inisip mo baka, hindi ka magagalit. So, napansin niyo po yung isip po natin talaga ang nagdadala sa ating kawisan sa kapahamakan pag hindi natin kinontrol. Take note, hindi masama ang isip as long as you are the one controlling it and not your mind controlling you. Pwede mo rin sabihin sa isip mo na, bakit ako nagagalit? O bakit ako nakikipag-away? Maliit na bagay lang naman. Sa totoo lang, marami na pong napaaway o iba napatay dahil sa napakaliit na bagay, hindi na lang pinagbigyan. O pwede mo rin sabihin sa isip mo na, kahit mali siya, hindi ko kailangang magalit, hindi ko kailangang makipag-away dahil kapamilya ko naman siya. Lalo na kung asawa mo dahil mahal mo siya. So, mapasin niyo po, diba? Pag ganito pong pagkakataon, hindi mo kaaway ang utak mo. Kasi binibigyan yung sarili mo, yung utak mo ng magandang pag-unawa sa buhay. Pero pag binibigyan ka ng maling pag-unawa sa buhay, dinadala ka sa pangit, kaaway mo na ang isip. Yes, dahil your mind is your true enemy. Kaya if you don't control it, it will control you. Kaya maraming bagay ang hindi mo magawa dahil tinatakot ka palagi ng tunay mong kaaway. Ang iyong isip, hindi ko kaya yan, napakahirap yan. Oo, wag mo nang subukan yan. Masasawi ka lang, babaste din ka lang yan. Malabo pang negosyo, malulugi ka lang, tigil mo na yan. Hindi mo siya kayang patawarin dahil sobrang kanyang ginawa. Nako, imagine that. Ito yung mga negative things na nagiging kaaway po natin na isip because hindi po tayo tinuturo ng isip natin gumawa ng tama. Kaya, huwag niyo po kakalimutan. Your mind is your true enemy. If you don't control it, your mind will control you. Sana mula sa araw na to, huwag mong pabayaang i-control ka ng isip mo. Sana kontrolin mo ang iyong isip. Isang magandang paraan para magawa ito ay humingi ka ng tulong sa ibang tao, di ba? Lalo na kung may malaking desisyon kang gagawin. Kasi ibig sabihin po kung minsan, pag control tayo ng sarili natin isip at pangit yung isip natin, yun ang gagawin natin. Pero pag humingi tayo ng tulong sa iba, mabibigyan tayo ng panibagong pag-iisip. Yes, kaya ask help from other people who can give you a different mindset. Pero ang pinakamaganda, ask help from God. Yun po Tama napaka-importante para bigyan tayo ng magandang pangunawa sa buhay. Sana mula sa araw na to, maniwala at gawin ninyo na your mind is your true enemy. If you don't control it, it will control you. At sigurado po kaming gaganda ang buhay nyo. Believe it! Your mind is your true enemy. If you don't control it, it will control you. Sana marami tayong natutunan na tunay na magpapaganda ng ating buhay. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Ako po si Vic Garcia. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating segment na, ano action mo?
Oo, tandaan, you are what you do, not what you say you will do. Sa Tagalog po, hindi po puro ngawa, dapat may gawa dahil tayo po produkto ng ating ginagawa at hindi natin sinasabi. At sa segment na ito, hahanapan natin ng aksyon ang mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. Totoo yan. Kaya kung meron po kayong sitwasyon na nangangailangan ng aksyon, ipadala nyo lang po sa aming Facebook account, na YouTube channel po, na Buhay Unleashed, at baka sitwasyon nyo na ang susunod natin, aksyonan. Or sa Vic and Abilene Garcia YouTube channel. Yan. Ang sitwasyon natin sa araw na to ay ano-anong magandang aksyon kung nangungutang ang kamag-anak mo pero alam mong walang kakayanang magbayad. Problema po ito. Oh, okay. Pero good news, may action po kayong pwedeng gawin sa problema ito. Number 1, pag may nangungutang at alam mo wala nang pambayad, unang gawin mo, tanungin mo, ate, kuya, kamag-anak mo, ano ba dahilan? Ba't ka nangungutang? Oo nga naman, kasi ikaw inuutangan, so parang karapatan mo rin na magmalaman kung bakit, diba? Siguro tanong niya, bakit ko po kailangang malaman yon? Importante po ito para matulungan mo siya ng gusto. Kasi po kung minsan, pag hindi mo alam, baka sa mali pala dadalhin yung pera. Yes. Pag naalaman mo, meron palang ibang solusyon para masolusyonan yung problema niya na hindi kailangan mangutang. Marami na po kami pagkakataong gano'n, nangungutang sa amin. Tumalaman namin dahilan, may iba palang solusyon. Yan. Kapag alam mo ang dahilan, mas madali mo siyang matutulungan. Yung po ang ibig sabihin, ba't kailangan yung malaman bakit siya nangungutang. At kuminsan po ito mangyayari, kuminsan din nila masabi. Oo. At alam mo sabi niya, sige ate, kuya, wag na lang. O di wala kang problema, walang nangutang. Tsaka may mga pagkakataon na ayaw sabihin ng nangungutang ang dahilan, di ba? So tama yung sinabi mo, isang magandang pagkakataon yan para tanggihan. Actually, hindi nakatatanggi. Diba? Siya nasasabi na, ate, okay na. Kasi po kuminsan, Yes. yung dahilan nila, walang kakwenta-kwenta at alam mo, hindi mo siya pauutangin pag nalaman mo. So doon pa lang, technique po ito para mabawasan yung posibilidad na magpautang kayo ng walang katuturan. So, unang tanong, ba't ka ba nangutang? Ano ba problema? Ano ba nangyari? Basta tao sa taas ng pride, ate, wag na lang, okay na ako. Oo na. See you, bye-bye. Ox na ako. Yeah. So, assuming, kinumento sa'yo dahilan. Ito kasi po, ito kasi. O, gawin yung step number 2. Oo, pag-isipan ninyong dalawa kung may iba pang paraan para masolusyonan ang kanyang problema. So, ito dahil alam mo na yung problema niya, alam mo problema, dahil sinabi niya sa'yo, so ngayon, ano kaya maganda? Pag-isipan yung dalawa. Take note, 2 heads are better than... So, ito kaya. So, dahil dalawa kayo nag-iisip, malaki posibilidad na makahanap kayo ng iba pang solusyon aside sa pangungutang. Yung po ang ibig sabihin ng pag-isipan yung dalawa. Yeah, parang 6 plus 3 equals 9. Oo. Tama, di ba? Pero pwede rin namang 5 plus 4 equals 9. So, isipin niyo mabuti. Oo. Ang ending, 9 pa rin. Ibig 9 sabihin, pa rin. ang ending na solusyonan pa rin ng problema. Pero yung isa, ang ginamit na step, 3 plus 6. Pero pwede rin gumamit ng 4 plus 5. Meron pa nga, 1 plus 8. Ano pa? 2 plus 7. So, ibig sabihin po, ang punta po is, there's so many ways to solve a problem na ang solusyon, ang ending, pareho pa rin. Alam ba, kailangan ng kamag-anak mo ng tulong. Naalala ko sinabi ni Albert Einstein, we cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. Yeah. Ito po, ibig sabihin, kami diba? pa, yung taong nangungutang daw, kaya siya nabaon sa utang dahil sa isip niya. Ang sabi po, si Einstein, nagsabi na, hindi mo kayang solusyonan ang sarili mong problema na gagamitin mo ay sariling isip na ginamit mo. Kaya dito po papasok, maganda po, i-share nyo sa ibang tao yung problema niya. Because this time, may ibang isip na mag-iisip para solusyonan yung problema kasi mo. Kasi yung ibang tao, pag halimbawa may utang, ang may problema sa pera, ang unang default is utang. Pero baka pwede ka magbenta ng assets, no? Para hindi ka mangutang. Makinig po kayo. Diba? May mga pagkakataon na po kami sa buhay namin nangungutang. Nalaman namin ba, ano dahilan? Kasi ganito, laki yung tuition. Tama-tama po, nakita namin. May cellphone. Doon panahon, ang pagkamahal-mahal po ng iPhone. Sabi niya, may cellphone ka yan. Ba't di mo ibenta para may pambayad ka? Konting pahalaga lang ang kulang, 15,000. Ano na po gagamitin ko? Ibenta mo yan at bumili ka mo maraming cellphone. During that time, nakabili po lang 2,000, 3,000 na may sukli ka pa. Yes. Paano yun? Wala ka iPhone, cellphone ka naman, mamura at may pantuition ka. Alam niyo po, hindi nang utang sa amin. Bakit? Meron po pala siyang asset.
O baka naman pwedeng hindi na mangutang sa'yo para wala kayong emotional na attachment. O baka pwedeng mag-loan sa bangko, sa credit card, sa opisina, o sa gobyerno. Diba? Kasi yung dami pong paraan to solve the same problem. May isa po sa amin, nangungutang na may 200,000. Malaki-laki po yun. Pero sabi na, nakita namin may kotse po siya. Pwedeng ibenta. So, nainganyo po namin siya. Ibenta yung kotse niya. More than 400,000. May sukli pa siya. Yun nga lang, wala siyang kotse. At least pwede siya mag-bus, mag-tricycle. May iba pang solusyon sa bawat problema. Yes. Number 3, kung talagang kailangan magpautang ka lang ng kaya mong ibigay. Yan. May mga pagkakataon po talaga, nagawa nyo na, naisip nyo na. Wala talaga. Ang talagang solusyon at that point in time, pautangin mo. So, ang bilin po namin sa inyo, kung dumating kayo sa puntong yan, magpautang ka lang ng kaya mong ibigay. Ma'am Abilin, nabig sabihin kasi parang, di ba, kung magbayad, di thank you. Di ba, para may papautang ka pa sa iba. Kung hindi magbayad, thank you din dahil nakatulong ka sa kamag-anak mo. Yung ibang hindi masisira yung pagiging kapamilya mo. Parang ganito po, may nangungutang po sa inyo ng 50,000. Feeling mo, pag hindi siya nagbayad ng 50,000, itatakbo mo muna siyang kaibigan o kamag-anak. So na po, magpautang ka lang ng kayang ibigay. For example, sige ito, pautangin kita ng 5,000. 5,000 o 10,000. Yeah. Sa isip niya, utang yon. Oo. Pero dapat sa isip mo, kahit di siya magbayad, okay lang. Kasi sa inyo, kaya mo na bigay yun. At hindi sasama ang loob mo kung hindi kanya bayaran. Yung po ang ibig sabihin, magpautang ka lang ng kaya mong ibigay. Yung po ang ibig sabihin. Pag ginawa mo po yun, hindi man siya magbayad. Hindi masama ang loob mo. Dahil sa totoo lang, binigay mo lang sa kanya yun. Pero, kung sakaling magbayad, the good news, yung perang nakuha mo, pwede mo na namang itulong sa iba para makarating po yung solusyon sa ibang tao naman. Yung po ang ibig sabihin noon. Number 4. Assuming nangutang na kaya mo ibigay. Bago magpautang, pag-isipan mong mabuti. Kung minsan para makatulong, huwag magpautang. So bago mo bigay yung pera, pag-isipan mo mabuti. Pag tumulong ba ako, makakatulong talaga ako? O baka lalo kong kinukonsinte itong taong ito? Na maging tamad. Hindi lahat ng pagpapautang o pagtulong ay tulong. Kung minsan, may mga tulong na hindi nakakatulong na lalong sumisira sa buhay ng iba tao. Kasi meron 3 solusyon daw sa bawat problema. Accept it, change it, or leave it. If you can't accept it, change it. If you can't change it, leave it. So, isang nangungutang sa'yo, tanggapin mo na may problema siya. Subukan mong solusyonan. Change it. Yes. Kaya lang, may mga pagkakataon, may problema sila, hindi mo kaya solusyonan. Ano gagawin mo? Leave it. Yes. Hindi lahat ng problema ikaw susolusyon. May mga pagkakataon, para makatulong, kailangan wag kang tumulong. Sometimes, the best way to solve a problem is to stop participating in the problem. Kasi ba, kumisan, iba po sa atin, pinoproblema natin problema ng ibang tao, hindi naman natin problema. Okay sana, kung talagang problema natin yung responsibilidad natin. Pero kumisan po, hindi naman natin responsibilidad ng ibang tao. Kumisan, sometimes, kailangan wag tumulong para makatulong kasi baka ni-spoil natin yung tao o tinutulungan lang natin siyang maging tamad. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At mamaya, sa itanong mo lang segment, pag-uusapan natin. Ano nang mga dahilan, bakit marami sa ating mga pangarap ang hindi nagkakatotoo? Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Garcia po ulit. At Abilin Garcia. Dadako na tayo sa segment na itanong mo lang. Dahil ang paniniwala po namin, when you don't know, don't guess. Ask. Kapag hindi mo alam, huwag manghula. Itanong mo lang. At para simulan ng itanong mo lang segment, pakinggan natin si Lorna Lacsa, President and CEO ng Caballero Lacsa & Company CPAs para sa inyong mga accounting concerns. Lorna! Magandang lalaki sa iyo, Sir B, at magandang babae sa iyo naman, Ma'am Avelin. Lumabas na ang ating implementing rules and regulation ng ease of paying taxes. Kaya maghanda na po tayo sa pag-apply ng mga bagong batas. Gaya ng pinatutupad ngayon sa ating mga resibo, yung authority to print na tinatawag, kailangan lahat po ng official receipt natin ay papalitan na po, lalagyan na po natin yan ng word na invoice. Habang di pa po tayo nakakapagpatatak, lagyan mo muna natin ng rubber stamp. I-strike through muna natin yung
official receipt na nakalagay dahil ngayon pare-pareho na lahat ang pangalan na ng i-honor ng Bureau of Internal Revenue ay invoice. So wag tayong magmadali kundi gumamit tayo ng paraan na inaalaw ng BIR hanggang December 31. Yan ay ang paggamit ng rubber stamp. Ipatong natin sa ibabaw ng official receipt na Word. So, para hindi masayang ang mga booklet na ating natitira pa. Pero pagdating ng January 2025, kailangan na po natin ng authority to print invoice. Lahat po ay sinasakop niyan. Mapa ito ay simbahan, mapa ito ay non-stock, non-profit organization, or profit business. Kaya yan lang, at sa susunod na episode ng Buhay Unleashed, didiscuss po natin ang marami pa pong karagdagan na dapat nating malaman. Thank you and God bless us. Maraming salamat, Lorna. At kung meron kayong problema o tanong patungkol sa accounting, tumawag lang at itanong mo lang sa Caballero Laksa and Company CPA's office sa numerong nakapost sa ating screen. Okay, mga kapatid, lahat ng tao may pangarap. Ikaw may pangarap, lahat tayo may pangarap. Maski yung pulibig mo sa kalye, may pangarap. Ang tanong lang, bakit di kayo natin naabot ang ating lahat na angat na ating pangarap? May mga tao nagsasabing pangarap na lang ba ang aming mga pinapangarap? At hindi ito magkakatotoo sa hinaharap. Yan. At ang tawag pa kanila, ito'y lahat ay mga gumuhong pangarap. May kanta dyan Pangarap na nga lang. Basta ka na po, basta. Kaya tanong, ikaw, may pangarap ka bang hindi nagkakatotoo? Kung hindi nagkatotoo, malamang tumatango kayo. Ang tanong na, pag-isipan nyo na bang mabuti? Bakit? Ano ba ang gusto mo nung grade 1? Kaya para test lang po tayo. Nung grade 1 po kayo, ano gusto nyo maging? Tinatanong po namin. Diba minsan, nurse, doktor, lawyer, astronaut, pilot. Pilot. At kung ano pa. Ang tanong po, naabot nyo ba ang yung pangarap nung grade 1 pa kayo ngayon? O ito'y mga gumuhong pangarap? Yes, tanong ay bakit? Good news! May sagot kami sa araw na to. Pag-uusapan natin, ano ang mga dahilan bakit maraming tao ang ating mga pangarap ay hindi nagkakatotoo. Sa ating episode na mga gumuhong pangarap. So ano ba mga dahilan ba't hindi naabot ating pangarap? Number 1. Puro ngawa, pero walang gawa. Yan. Napakarami pong tao ganyan. Ngawa, gusto ko to, gagawin ko to, pangarap ko to, ito. Pero wala namang ginagawa. Yes. Gusto ko yumaman, gusto ko manda buhay ko, gusto ko. May kilala po kayo ganon? Ang daming gusto, walang nangyari. Kasi po, purong ngawa, pero walang gawa. Sir, nakadinig ka na ba ng taong may pangarap na maging mahirap? Wala. O pangarap kong maging kapo sa buhay? Wala. Oo, di ba wala? Wala. Pero ang tanong po, may kilala ba kayong taong mahirap? May kilala ba kayong taong kapos sa buhay? May kilala ba kayong taong may problema sa pera? Opo. Yun hindi ko maintindihan. Walang gustong maging ganun, ba't may nagkakaganon? At saka ang kadalasan naman talaga, yung nadidinig natin, gusto kong yumaman, gusto kong umasenso, makawala sa utang. Magkakotse, at kung ano pa. Yun po talaga, gusto natin. Pero ang tanong, bakit maraming tao pa rin ang mahirap kapo sa buhay kahit ang pangarap ay yumaman? Kasi puro ngawa, pero wala namang ginagawa. Yan po ang number 1 tunay na reason po, bakit po hindi natin naabot ang ating mga pangarap. Puro ngawa, walang gawa. For example, gusto ka magnegosyo. Ito tanong, ano na ginawa mo para mapunta ka sa direksyon na yan? Yeah. Wala pa. Nag-aral ka na ba? Nagbasa ka na ba ng libro? Umattend ka ba ng seminar? Nagtanong ka ba? Hindi pa po. Paano ka makakarating doon? Hindi pwede kasi panay ka lang ngawa. Dapat may gagawin ka para maabot yung pangarap mo. Gusto ko maayos ang relasyon ay mag-asawa. Ano ginagawa mo? Wala. Sana lang maayos. Hindi pwede yun. Dapat may gagawin ka para maayos. It's not what you want that counts. It's what you do. Yun po yun. Yun po English ng puro ngawa pero walang gawa. Hindi importante gano'n yung gusto mo. Importante, ano ba yung ginagawa mo? May mga taong gustong umasenso sa buhay pero hindi naman nagtatabi, hindi nag-iipon buwan-buwan, kaya yan tuloy. Gusto mo yumaman, gastos dito, gastos doon. Yung konting pera gagamitin pa sa bisyo, sa sugal. Tapos gusto daw umasenso,
Parang ang labo eh. So, yung pong problema po, kung talaga gusto mong yumaman, may mga tinuturo ang mga tao, mga financial advisor, how to do it. Magtipid ka, magbawas ka ng gastos, mag-save ka. Sa bawat sandaang piso kinikita mo, dapat yung 30% tinatabi mo. Meron po mga rules and regulation na gano'n. Pag ginawa mo yun, aayos ang buhay mo. Ang problema, panay, ngawa, walang gawa. Oo, kaya lagi sinasabi, gusto kong makaipon, gusto kong yumaman, hindi naman gumagawa, di ba? May mga taong kasi sweldo pa lang, ubos na. May kilala kayo ganyan. Ang mas masakit, hindi pa sumisweldo, ubos na. na. Malamang may kilala, malamang katabi niyo yan. Tanong, may tao bang gustong kasasweldo pa lang ubos na? Wala. May mga tao bang gustong hindi pa sasweldo ubos? Wala. Ba't nangyayari? Isa sa mga dahilan, puro ngawa, walang gawa. Kaya kaibigan, kung gusto mo talagang yumaman, stop talking, start doing. Minsan bawas-bawasan po natin yung mga kasasalita. Kasi kung minsan yung salita po, wala naman pong nangyayari. Ito po, share po namin sa inyo. Meron po kaming, nag-seminar kami one time sa isang accounting department ng isang malaking kumpanya. Alam nyo po, napag-alaman namin, itong grupo na to, isa sa pinakamaraming utang sa mga taong sineminar namin. Hindi po namin maintindihan. Accounting po sila, accountant po sila, marunong sila similar. Alam na alam ang debit, credit, alam na alam ang, Pero bawat sa utang, parang di tama. Kasi po, may gusto sila, may alam sila, pero hindi nila ginagawa para sa sarili nila. Kaya hindi po umaasenso ang buhay nila. Kasi nga po, ang number one reason, main reason ba't hindi natutupad ang ating mga pangarap, puro tayong ngawa, pero wala tayong gawa. Yung pong napaka-importante, kailangan natin maunawaan. Correct. At sana po, simula sa araw na to, we will stop talking and start doing. So, yung mga nadinig niyo po, unang-unang step namin, huwag puro ngawa, dapat So, ngayon po, habang nakikinig kayo, tanong mo sarili, ano ba yung mga pinagsasasabi mo na hindi mo naman binibigyan ng aksyon? Sana mula sa araw na to, lagyan nyo po ng aksyon yung bawat gusto nyo mangyari at sisiguraduhin ko po aayos ang buhay nyo. So, ano man yun, hindi po namin alam ang pangarap nyo sa buhay nyo. Pero ang alam ko lang po, lahat na nakatapos ng pag-aaral, nag-aral. Yes. Nag-get nyo po yan? Hindi po sila makatapos mag-aral kung hindi sila nag-aral. Ganun po ibig sabihin, huwag puro ngawa, dapat may ginagawa. Ano mang parte ng buhay yan, relational, financial, career, professional, diba? Spiritual, gawin. Sa aming pagbabalik, itutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Garcia pumuli. At Abiling Garcia, patuloy tayo sa ating itanong mo lang. Sa ating topic na ano-ano ang dahilan, bakit marami sa ating mga pangarap ang hindi nagkakatotoo. Sa ating episode na Mga Gumuhong Pangarap. So, unang na-discuss natin kanina, reason number 1. Puro ngawa, pero walang gawa. Kasi nga po, it's not what you want that counts, it's what you do. Number 2 reason. Gawa ng gawa, pero kulang sa pang-unawa. Ang ganda po niya. Ulit natin. Gawa ng gawa, pero kulang sa pang-unawa. Ano po yun? Ito po yung mga taong ang daming ginagawa. Sa totoo lang po, marami kong kilala. Mga pahinante, mga kargador, mga karpintero. Ang sisipag Gawa, ang sisipag po nitong mga taong ito. Gusto nilang umasenso, gusto nilang gumanda ang buhay, pero 20 taon na po yun ang ginagawa nila. Pero parang wala nangyari kasi nga po, may mga pagkakataon po sa buhay natin, yung mga ginagawa natin ngayon, kung hindi natin nauunawaan kung paano umasenso, wala pong mangyayari. And probably, what you're doing is not leading to what you want to happen in life. So, kaya po, malinaw po ha, gumagawa ka, masipag ka, it's not enough. Dapat nauunawaan mo kung ano yung ginagawa mo na ito'y tunay na magdudulot at magtutuon sa'yo sa tama mong puntahan. Sila yung mga taong, sabi mo nga, may pangarap, magkaroon ng matagumpay na negosyo. Kaya, yung konti nilang naiipon, tinataya nila sa negosyo. Totoo yan. Diba? Yung iba nga, walang ipon, nangungutang pa kay nanay, kay tatay, kay kapatid. So may gawa, ha? Ito po yung mga tao, may gawa. Para lang simulan yung kanilang pangarap. Ginawa. Pero pagkatapos ng ilang buwan, lugi, ubos ang puhunan, may utang pa. Malamang ang tanong natin, bakit? Oo. Ang sagot natin, kasi gawa ng gawa, pero kulang sa pang-unawa. Ito po ang kinatatakutan ko. Marami po sa atin gustong umasenso. So, may nakita tayong ganito, ginawa natin. Yes. Kaya lang hindi po kompleto yung pang-unawa nyo kung paano gawin at abutin yung pangarap nyo. Kaya, pasok kayo ng pasok sa mga bagay na hindi tama. Kabukano yung pasay, ba't na-scam kayo? Gusto ko yung mama na investment dito, laki nakita, 20% per month. Pasok ka. Yung pala scam.
Kasi kulang sa pang-unawa yung ginagawa mo. O, di ba, usong-uso yung, nag-retire ka, papasok ka sa franchise, di ba? Bibili ka ng isang franchise, yung pala wala kang pang-unawa sa negosyong yun, lugi. So, napaka-importante yung pang-unawa. O, sila yung mga taong hindi pinag-aralang mabuti, yung pagninegosyo or anuman ang papasukin bago nila pinasok. Kasi nga po, gawa ng gawa, walang pang-unawa. Yung iba iniisip nila, basta may puhunan, kikita na lang yung negosyo. Hindi po ganun ang negosyo. Diba? Marami na po ako nakitang negosyo, may puhunan na lugi. Hindi po kasi pera lang ang importante sa negosyo. Marami ibang bagay na dapat yung unawain kung magninegosyo kayo. Kasi ang pagninegosyo ay isang masalimuot na gawain. In English, complicated. Yes, ng matinding pag-aaral at pang-unawa. Hindi po basta-basta to pinapasok at sinisimulan. Kaya ang payo po namin, may bala kayo magnegosyo, kailangan nyo ng pang-unawa. Aralin nyo, pag-isipan nyo, magtanong kayo, pa-counsel kayo bago nyo pasukan kasi pera nyo pinaghirapan ang ilalagay nyo dyan o perang inutang nyo ilalagay nyo dyan. Ang masakit po, pagod na kayo sa negosyo ng 6 na buwan, sa taon, laking kinita, lugi pa kayo. O yung iba parang sobra yung yabang, di ba? O yung pride na alam na daw nila, di ba? Kaya ang paalala ni Connor Allen, ignorance is the lack of knowledge. Pero arrogance is the refusal to obtain it. So, pag ignorant ka daw, kulang ka sa pang-unawa. Kaalaman. Okay yun, walang problema. Pero arrogance, kayabangan daw, yung ayaw mo nang mag-aral o ayaw matuto sa iba, kaya ka arrogant. At pag ganyan ang ginawa mo, sasabit ka sa buhay. Di ba sabi ng Diyos sa Bible, di ba? My people perish because of lack of knowledge. Totoo po yan. Diyos na po nagsabi ha, hindi na po kami. Ang sabi po namin, gawa ng gawa, walang pang-unawa. Ang Diyos po nagsabi, ang mga tao ko ay nasisira ang buhay dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ito po, hindi po natin sinasabi kakulangan ng pinag-aralan. Ibig sabihin, natapos. Hindi importante kung elementary, high school, college, master's degree ka. Bakit po? Alam niyo naman po, napakaraming taong yumaman sa negosyo, pero hindi nakatapos sa pag-aaral. So, hindi po pinag-aralan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, kaalaman at pang-unawa dun sa negosyong pinapasukan. Yun po ang sinasabi namin. Kaya kung hindi mo alam, don't guess. Yung po ang napaka-importanting payo po namin sa inyo. Pag dumating kayo sa puntong may gagawin kayo, tapos kayo, walang problema magtanong. Hindi po masamang magtanong. Lahat naman tayo nangangailangan magtanong. At pag nagtanong tayo, sana makuha natin sagot. Di alam na natin. Yes. O some cases, sasabi namin, madali naman magtanong, nahihiya ako. Huwag ka na, mahihiya. I-Google mo na lang. Si Google may sagot. Si YouTube may sagot. Marami po sa ating mga katanungan, kayang sagutin ni Google at sayang sagutin ni YouTube. Please, subukan niyo po. Number 3, gustong gumawa pero takot magsimula at kulang sa tiwala. May ibang pagkakataon naman, gusto nang gumawa. May pangarap siya. Hindi lang siya ngawa. Gusto niyang gumawa. May plano. May plano and everything. Kaya lang, pagkatapos magplano, lahat-lahat, may aral pa nga Nag-aral. Pero hindi niya masimulan. Hindi na simulan ang mga dapat niyang gawin dahil gustong gumawa pero may takot. Takot magsimula at kulang sa tiwala. Ano parang, napag-aralan ko pero baka mag-fail. Baka kulang pa yung pinag-aralan ko. O baka kahit tama, baka mali ako magawa. Baka hindi ko, kahit tama lahat yung alam ko pero hindi ko kaya. So ano pa nangyayari? Sa lagay na umaksyon na siya, hindi siya maka-action dahil takot siyang masawi at wala siyang tiwala sa sarili niya. Because of that, balik siya sa una. Parang ang problema niya, puro ngawa, walang gawa. At dahil sa takot at kulang sa pagtitiwala sa sarili, siya ay napaparalyze ng maraming baka. Baka ito mangyari. Baka malugi. Ito maintindihan. Baka malugi. Baka maubos ang pera. Meron naman isang baka. Baka kumita. Baka yumaman ako. Baka umayos. Tandaan mo nag-aral ka na, nagbasa ka na, nagtanong ka na, may plano ka na. Gawin mo na. Baka hindi ko kaya. Baka maubos lahat ng ipon ko. Baka. At marami pang okay, baka. Sana. Kung ang negosyo mo, baka. Nagyaman ka talaga. Dami mo ang baka. Ano pero ba yun? Hindi po baka ang negosyo. So please, kung nagawa mo na yung dapat mo gawin, pigilin mo na yung kababaka. Sabi nga ng isang quote, start now. Start where you are. Start with fear. Kahit na may takot ka. Start with pain. Yan. Start with doubt.
start with handshaking, start with voice trembling, but start. Start and don't stop. Start where you are with what you have. Just start. Stop po yun. Kasi po, malabo pong dumating ka sa puntong ready ka sa lahat ng bagay. Ay, alam ko na, wala pong ganon. May makakarap kang problema na hindi mo napagandaan. So my point is, somewhere, somehow, you need to put a limit. Nagawa ko na dapat gawin, sisimulan ko na. Kahit nakakatakot, sisimulan ko. Kahit masakit, sisimulan ko. Kahit mahirap, sisimulan ko. Just do it. You might say it's too late. It's only too late if you don't start now. Pero, saan ako pa plano to? 20 years ago ko na, hindi ko na. It's too late. Hello, buhay ka pa. Hanggat may buhay, may pag-asa. Bakit hindi mo simulan yung dapat sinimulan mo 20 years ago? Yes. Maliliit ka lang ng 20 years, but at least you can start. Who knows? Ito na yung panahon ko. Mamaya, itutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia pumuli. At Avelyn Garcia. Patuloy tayo sa ating itanong mo lang segment. Sa ating topic na ano-ano mga dahilan bakit marami sa ating pangarap ang hindi natutupad. Okay, sa ating episode na Mga Gumuhong Pangarap. O, review muna tayo sa napag-usapan nating mga dahilan ba't di naabot ang mga pangarap. Number 1. Puro ngawa, pero walang gawa. Number 2. Gawa ng gawa, pero kulang sa pangunawa. Ito pa yung paalala po namin sa inyo. Lack of knowledge. Okay? Ignorance is the lack of knowledge. Arrogance is the refusal to obtain it. Problema yan. Number 3. Gustong gumawa, pero takot magsimula at kulang sa tiwala. Sabi nyo, it might be too late. Ito tandaan nyo, it's only too late if you don't start now. So number 4 reason. Tumigil ng gumawa dahil ang tagal ng ginhawa. Yan, may mga tao po, inaral, ginawa, gawa ng gawa, talagang nagsipag, nagtrabaho. Tumigil. Sir, bakit? Sir 3 buwan 6 na buwan 1 taon wala namang nangyayari. Hindi na matigil na natin to. Hindi inantay yung ani. Diba? May mga tao namang may magandang pangarap, ginawa ang lahat ng dapat gawin, pero sa gitna ng laban, tumigil at umayaw. Bakit? Tumigil ng gumawa dahil ang tagal daw ng ginhawa, ang tagal ng fruit ng labor. Yung po, isa po itong matinding dahilan din bakit maraming tao hindi naabot yung kanilang pangarap. For example, marami po sa atin gusto makatapos sa pag-aaral. Pero hindi sa atin lahat na napatapos ng pag-aaral. Bakit? There was a point in my life, nainis ka na sa teacher mo, nainis ka sa klase mo, ang hirap mag-aral. Itigil na po ito. Kaya mapasayin mo, today, you're 50, 60 years old, hindi ka natapos sa pag-aaral. Bakit? Tumigil ka. Kasi parang wala namang magandang nangyayari dito. Tigil na natin po. Parang lack of progress often lead to discouragement. Normally po yan. Yan po ang nangyayari sa atin. Pag parang walang maganda nangyayari, walang asenso, walang progreso, parang walang pagbabago, tigil na. Pag-isipan niyo po mabuti. Pag ikaw ba nagtanim ng isang buto ng palay o namang buto sa lupa, bukas ba may dahon na? Wala. Sometimes it take 2 weeks, 3 weeks, 1 month. Kahit nga munggo maghihintay ka Lalo na po yung mas malaking puno, mas matagal lumabas. Yes. Ganun po talaga kahit walang nangyayari, pero kung naniniwala ka, gawin mo na yung tama. Parang sa exercise, di ba? Pagka nag-i-exercise ka, naku, ano ba yan? Pag timbang mo, ay ganun pa rin. Hindi lang yun, ha? Sa lagay na, umayos ang pakiramdam mo, sumakit ang katawan mo. Kaya tigil na talaga to. Parang tinamad ka ng gawin, yung mga dapat mong gawin dahil wala namang magandang resulta, sumakit pa katawan mo. Siyempre, kapag ganitong nangyari, lalong walang magandang resulta kasi huminto ka. Pero tandaan niyo po, kung talagang nag-aral kayong mabuti, bago nyo simulan, ano yung dapat nyo simulan? For example, pag-exercise, pag-negosyo, kasama sa pag-aaral nyo, na hindi po sa unang 2, 3, 4 na buwan, aayos to. Yes. Hindi sa unang 2, 3 buwan makikita yung epekto sa katawan mo pag nag-exercise ka. Kung nag-aral kang mabuti, alam mo, it will take time. At talagang pinag-aralan mo, okay lang sa'yo magpagod ng ilang buwan. 3 buwan, 10 buwan, 1 taon. Bakit alam mo? It takes time to build a business. It takes time to fix your body. So, pag ganun po, hindi ka titigil hanggang maabot mo yung dapat mo abutin. Konektado sa pag-aaral. Yung iba naman parang masyadong nag-aapura. Diba? Sa pag-aapura, nawala ng pasensya. Dapat ganito, dapat ganito, dapat ganito na, dapat ganito. Hindi nangyari. Tigil na natin to. Tumigil na sa paggawa kasi pag ginawa mo ito,
parang siguradong hindi mo maaabot ang pangarap mo. Kasi, you quit. Basically po, when you quit, ang dami mo sinayang. Sinayang mo yung panahon nangarap ka, sinayang yung panahon nag-aral ka, sinayang mo yung panahon sinimulan mo, pinayang mo yung mga daming panahon, then you quit lang. Sayang naman po yun, napakadami niyo pong naitanim na sa negosyong yan, sa endeavor na yan, tapos titigil ka. Remember, a quitter never wins and a winner never quits. Sikreto po yun. Talagang gusto nyo maging winner, don't quit. Just keep on fighting till the end. Number 5, hindi dapat gawin pero ginawa. Ito po, isa pong matinding dahilan po, makinig kayo mabuti. Isa sa pinakamatinding dahilan, bakit po hindi natin naabot ating mga pangarap? May mga bagay tayong ginagawa na hindi naman dapat gawin, kaya nasisira ang ating buhay. Ang ibig mo sabihin, mali ang pangarap na gustong abutin. Kaya nga po, dahil mali, mahirap abutin. Yes. So, o kaya kung abutin man, hindi ka masaya at hindi po kalmante puso mo dahil parang, ito ba yun? Parang may napanood po akong pelikula. May isang babae po, trabahong mabuti, nag-aral mabuti, nagtrabahong mabuti, na-promote. Until po, at age 40, naging presidente siya malaking kumpanya. Isang gabi po, pag-uwi niya sa bahay niya, wala siyang asawa, wala siyang anak, humarap siya sa salamin niya. At sabi niya sa sarili niya, is this all I work for? Ito na ba yun? Ito ba yung pinaghirapan ko? Parang hindi tama. Ang daming hirap at sakripisyo ko. Ba't di ako masaya ngayon? Bakit? Mali po yung pinuntahan niya o yung pinangarap niya. Oo, baka hindi ayon sa kanilang kakayanan o wala silang kakayanan para magawa ang mga dapat gawin. For example, may mga tao gustong maging musician. Hindi naman talaga wala problema. May problema talaga sa boses. Parang ako po, gusto ko kumanta naman. Wala talaga. Hindi ako pinagkalooban ng Diyos because bawat isa po sa atin may kaloob ang Diyos. At if we operate from the talents and gifts God has given us, mas madali pong abutin natin. O baka hindi naman nila gusto ang kanilang ginagawa. Napilitan lang sila. Ba't ka nag-nest? Sabi po ni nanay gusto ba yun? Hindi po. Paano ka magiging successful sa isang bagay hindi mo gusto? O baka hindi naman nila gusto yung kanilang trabaho o mga katrabaho. Kaya lang, nanghihinayang sa sweldo. Ba't kami yung sayang po sweldo malaki. Gusto ba yun? Hindi. Sabi nga ng isa sa pinaka-successful na tao sa buong mundo na sana matuto tayo, your work is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. Isa pong sikreto po yan ni Steve Jobs, ang gumawa po ng Apple at iPhone. Kaya po yung produkto niya, kilala sa buong mundo. Bakit? Ang punto niya is, kung gagawa ka na nila ng kahit anong bagay, siguro din mo gusto mo yun. At pag ginagawa mo din gusto mo, you will produce great work. And great work will give you true success in life. And if you haven't found it yet, keep looking, don't settle. Sabi niya, as with all matters of the heart, you'll know when you find it. So ano po ibig sabihin? Nasa trabaho ka ngayon, hindi mo gusto. Keep looking! Hanap ka until matagpuan mo. May mga pagkakataon, nakikita mo yung trabahong mababa sweldo pero gusto mo. That's better than mataas ang sweldo mo, pero sumpa naman ang pagpasok mo araw-araw. Kaya hanapin mo ang trabahong gusto mo, higit sa kailangan mo at malamang maaabot mo ang iyong pangarap. Naku, sana po. Baka hindi naman yan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Pinipilit mong mag-abroad, ayaw naman ni Lord. Pinipilit mong gawin to, ayaw naman ni Lord. Kaya lang po, pinipilit nyo, kaya parang walang success sa buhay natin. Yes, ito ang sabi ng Diyos, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Alam niyo bang, nung pinanganak kayo sa mundong ibabaw, may plano na si Lord sa buhay mo. May gusto na siyang mangyari. Dapat itong anak ko, doktor. Ito, ganito. Ang kailangan po natin, mga anak ng Diyos, panalangin pa natin, Lord, anong gusto mo sa akin? At pag nalaman nyo na gawin nyo, that's where true happiness and significance po ang mararamdaman natin. May mas magandang plano ang Diyos sa buhay mo, kaya nako, hawak lang, kapit lang sa plano ng Diyos. Kung gusto mo talaga magtagumpay sa buhay, isuko mo yung plano sa Diyos at ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sana po marami kayong natutunan sa mga pinag-usapan natin sa araw na ito. Next week, marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng ating buhay at ng mga mahal niyo sa buhay. Nalangin po tayo. Nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaliwanag niyo po sa amin. Bakit di namin naabot ang aming mga pangarap? Pandalangin lang po namin, tulungan niyo po kami magkaroon ng tunay na pangarap na nanggagaling sa inyo. At pag natagpuan namin, tutulungan niyo po kami maabot ito at patuloy gawin ang dapat gawin until
matupad po ang aming pangarap. Gabayan niyo po ang bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. At itidalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Imbitahin niyo po ang mga taong tunay na mahalaga sa inyo na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagkasama. At magsama-sama tayo tuwing Sabado, alas 4:30 ng hapon, dito lang sa 92.3 True FM. Ako po ang inyong kapatid, Vic Garcia. Ako naman po si Avelyn Garcia. Tandaan, ang Buhay Unleash ay pagbabagong buhay, puso at isip. Pagtulong-tulungan natin ilabas ang galing ng bawat Pilipino. Ang tagumpay ay mahakamtan, masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleash.